At dito tayo sa patungkol sa nabasa nating post ni PBA Insider News about kay Stanley Pringle na kung sa ayon dito, I heard that Stanley Pringle will be unrestricted free agent this coming August. According to our source, Stanley Pringle may request an early termination contract in the ends too so that he can join a playoffs contender team. And our insider added that the San Miguel Beermen are one of those interested teams to sign Pringle to complete their lineup for the playoffs. Source, SMB Insider. So kung ganun, kung mangyayari man yun, lalakas ang guards rotation ng SMB. Biruin mo naman, additional offensive gunner ito. At sanay sa mga tulad ng ganitong playoffs na talaga namang mga dikdikan ng laban at laro. So maraming nagsasabi na matanda na si Stanley Pringle, pero ang katunayan wala sa edad yan at tanda, kundi nasa laro ng isang player yan at kung ano yung kaya niyang magawa para sa team. Tulad nung nakaraan na lamang na paglalaro niya sa Terra Firma Jeep, si Stanley Pringle nag-average nga ito ng 13.18 points per game, 3.82 rebounds per game, and 2.82 assists per game. Dito nga yan sa conference na to. So mataas pa nga po yun kung tutuusin sa edad niyang ganan. Kaya kung mapunta ito sa SMB this playoffs kung sakali, gaya ng sinasabi rito, magiging big impact talaga ito para sa team ng SMB. Speaking of Brandon Ganuelas Rosser, alam nyo bang ang TNT big man na si Brandon Ganuelas Rosser o kilala sa nickname na BGR napatawan ng PBA ng 1 game suspension at napagmulta pa ng 30,000 pesos sa PBA dahil sa nagawa nitong flagrant foul kay Troy Rosario nung laro nila kontra Barangay Ginebra. Kung mapapansin nyo sa larong ito, na-eject si BGR dahil sa pagsiko niya sa muka ni Troy Rosario habang makikipag-agawan sana sa reboundings. So, nangyaring ang suspension ay naganap na sa pinakahuling laro ng TNT sa elimination kontra Magnolia. Kaya, he is expected to return for the TNT game. Itong si BGR sa quarterfinals na. At, dito tayo, patungkol kay Japet Aguilar. So, ngayong playoffs, mas kailangan ni Japs magdoble ingat dahil na nga siya lang ang sentro na inaasahan ng Ginebra. Bagamat may go, ito hindi pa naman nakakalaro Bukod doon, bagamat may nakaabang na sentro gaya na Raymond, undersized naman siya pagdating sa pwestuhan. Bagamat may Adamos, kaya lang hindi naman po pwedeng lagi siya at ibabad dahil napapagod din naman ito. Yung Troy naman, mas fit nga ito sa power forward position kumpara sa sentro. Kaya yung Japet Aguilar need talagang magdoble ingat at huwag ma-injury dahil need talaga ng mala-MVPing laro niya, especially ngayong playoffs. Noong mga nakaraang araw nga, maraming bumobo na i-trade na daw ng Ginebra itong si Japet Aguilar. Pero naisip ba nila kung ite-trade nila si Japet, kaya ba agad makapag-adjust sa system ng kapalit nito? So malabong i-trade si Japet dahil siya lang naman din ang team captain ng Jeans ngayon. So alam nyo bang bukod doon, siya ngayon leading scorer ng team? Bibilib ka rin dito talaga kay Japet dahil kahit na nga may edad na, talaga naman maaasahan pa rin talaga sa posisyon niya. Arvin Tolentino nakalapag na nga sa South Korea para lumahok sa team ng SK Knights as Asian Quota player para maglaro sa KBL. So batay nga sa pinost ng kilalang vlogger from South Korea, credit po, itong ating kababayan na si Arvin Tolentino lumapag na sa South Korea nung Sunday ng gabi. Ngayong nasa panibagong journey na ng kanyang karir si Arvin Tolentino, pinakita nga po ng nasabing koponan agad ang tiwala nila kay Arvin Tolentino at umaasa na malaki ang maitutulong nito sa kanila. Dahil si Arvin isang all-around player with a good physical condition. At yun nga, ina-expect or expected ng SK Knights na magiging malaking tulong si Arvin Tolentino sa kanilang kampanya ngayong 2025-2026 season ng KBL. Sa mga hindi nga po nakakaalam, karagdagang update lamang.
bago pa man nga po pumirma sa SK Knights etong si Arven Tolentino. Alam nyo bang noon napabalitang multiple KBL teams ang nagka-interest dito? Kabilang na nga po dyan ang team ng Busan KCC Aegis and Seoul Samsung Thunders. At dito tayo, Hinebra kumilos na dahil Von Pesumal pinalitan na sa pwesto. So batay sa nabasa nating update or report nitong si Barangay Hinebra Forever, credit po. Breaking news, LA Tenorio balik na sa lineup pagtapos ini-activate uli ni Coach Tim Cone at nilagay naman sa reserve list si Von Pesumal para sa darating na playoffs. Sa Friday, ang unang laro ng Hinebra versus Converge sa quarterfinals. Ang Jin ay may hawak na twice to beat advantage. So kung ganun, eto't nagawa na pala ng paraan para maipasok sa lineup muli bilang active roster sa team etong si LA Tenorio matapos malagay nga po sa pagiging UFA nung nakaraan dahil sa pansamantalang pagliban muna nito sa Hinebra dulot ng Gilas youth duty niya bilang head coach. So inaasahan na malaki pa din ang magagawa ng LA, di man yan lagi na nasa loob sa court, pero yung presensya niya sa bench ang makapagbibigay motibasyon para sa team lalo na sa mga teammate niya. So sa LA Tenorio kahit na 40-year-old na nga yan, mahusay pa rin naman yan. Bigyan mo lang yan ng playing time or mas mahabang minuto sa loob tsak na marami pang pahihirapan dyan. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.